Gusto niyo ba ng masabaw-sabaw na ulam? O ito, panoorin niyo nga na naman ako magluto for today's video. At ngayon ngang araw mga bebe ko ay magluluto nga tayo ng isang talyasing sinampalukang manok. O gusto niyo yan? Kaya naman halina nga kayo at panoorin niyo nga na naman ako magluto. Bago nga ang lahat ng yan ay prepare ko na nga itong aking malaking talyasi at mahabang sandok. Naglagay na nga rin po pala ako ng konting mantika. At kasunod nga nun mga bebe ko ay ginisa ko na nga itong bawang. Isinunod ko na nga rin po palang igisa itong sibuyas at luya. Sa mga nag-iisip kung ano nga inyong ipapaulam, heto at bibigyan ko na naman kayo ng idea. O hindi ko naman sinabing ganito nga kadami ang lulutuin nyo sa inyong mga bahay-bahay. Kumbaga mga bebe ko, binibigyan ko nga lang po kayo ng idea kung ano ang luto ng inyong gagawin. At nung umarawa na nga yung bawang, luya at sibuyas ay sunod ko naman igisa itong ating karneng manok. Alam nyo ba mga bebe ko kung ilang kilo nga itong ating lulutuing manok for today's video? Mga nasa 7 kilo po yan. Kaya naman sinasabi ko nga sa inyo mga bebe ko, para na naman tayong magpapakain ng isang buong barangay. Habang ginigisa ko nga itong ating karneng manok mga bebe ko ay naglagay na nga rin po pala ako dyan ng patis at ng paminta. Isang kutsa nga lang ho natin mabuti hanggang sa mawala nga yung lansa ng manok. At maya maya nga mga bebe ko, anong masangkot siya na nga mabuti itong ating karneng manok ay sununod ko naman nilagay itong ating kamatis. Ay alam nyo po ba kung magkano na nga ang 1 kilo ng ating kamatis ngayon? Umaabot na nga mga bebe ko ng 100 piso sa per kilo. O nasa probinsya pa kami yan, how come pa kaya yung mga tagalungsod? At nung mailagay ko na nga yung kamatis ay sununod ko naman lagyan ng sabaw. Kaya naman naglagay na nga lang po pala ako dyan ng tubig. Fast forward na nga po tayo dyan at baka kayo ay mainip pa. Nung kumulo na nga at lumambot na nga itong ating karneng manok ay naglagay na nga rin po pala ako dyan ng sili. At wag ho kayo mag-alala mga bebe ko, ang sili naman na po na yan ay hindi naman po maanghang. Karamihan nga po sa inyo sa mga nagsasabi sa comment section bakit daw po ang dami-dami kong maglagay ng sili. At baka daw nga umanghang itong aking niluluto. Kung natitikman nyo nga lang mga bebe ko, talaga namang walang anghang yung sili na yan. At yan nga pong sili na yan ay talaga namang panigang at inihahalo pa nga namin yan sa pakbet. Nung nailagay ko na nga yung sili ay naglagay nga po pala ako dyan ng ating sinigang. At nung nailagay ko na nga yung sili at yung sinigang powder mga bebe ko ay sunod ko naman ilagay itong ating pechay Tagalog. Dinamihan ko na nga itong paglalagay natin ng pechay dahil nga mas masarap sa sinigang ang maraming gulay. Hinalo-halo ko nga lang ho ito ng bahagya at pinailalim ko nga yung mga gulay. Ang para kahit hindi mo na masyadong pakuluin ay kusa nang maluluto yung gulay. Maluluto na nga yung gulay dun sa init ng ating sabaw. O yan, pagkalipas nga ng ilang minuto mga bebe ko ay luto na nga itong ating sinampalukang manok. Kaya naman oras na para ito ay takali. Una nga namin sinandok yung laman nga nitong sinampalukang manok. At yung kanyang sabaw ay inilagay na nga namin dito sa pitchel. Sa kanyang paraan nga lang po kami nagtatakal ng aming mga pa-order. Hinihiwalay po namin talaga yung laman sa sabaw. Nang para pag nilagay nga namin sa baunan ay pare-parehas. May gulay, may karne at may sabaw. At nung makapag-prepare na nga kami ng aming pack lunch mga bebe ko ay nilagay na nga namin ito sa box isa-isa. Sa mga hindi pa nga po nakakakilala sa akin, kami nga po pala ay nagpapa-order ng mga pagkain. Kaya naman makikita nyo halos puro pagkain ng aking nga mga inia-upload na video. Kaya naman pagpasensya nyo na nga mga bebe ko kung puro pagkain na nga lang ang aking ipinapakita. O siya, hanggang dito na nga lang nga ang aking video. God bless. Bye!